saan po gagamitin ng $800 million kung wala naman po tayong crisis? At magbebenta pa po ng government o ng FDI. Ang tanong ko po, yun po, saan po gagamitin kaya ang $800 million na inutang nila sa World Bank ng bangag na administrasyon? Good morning po mga pambansang loyal vlogger. Sinabi na po ng DOE na meron na lamang po tayong 45 araw na supply ng langis. Pag naubos po ba yan, ma'am, ano po mga possible na mangyayari sa bansa, sa gobyerno, sa sambayan ng Pilipinas? Normally, yung buffer na yun, kaya naman i-replenish, no, ng mga private companies. Hanggang may umaandar na barko pa nakakadaan sa Strait of Hormuz. Ang problema kasi, barado yung Strait of Hormuz. Yung mga nakakadaan lang ng barko doon, yung mga binibigyan ng mga friendly countries at China, India. Ngayon, ang Pilipinas, mahina ang bargaining leverage natin pagdating sa supply. Kasi maliit na country lang tayo. Maliit din yung requirement natin. Ang India, buffer nila 25 days lang. So, syempre, mas matindi ang requirement ng India. So, yung mga ganung mga bansa, yun yung mga uunahin. Baga sa pila tayo, medyo nasa ganyan. So, hindi tayo makakaasa na yung buffer ng 45 days or 30 days na sabi ng gobyerno ay kayang panindigan. So, kaya nga, kung nawalan tayo ng supply ng crudo, lahat yan, stop. It's worse than a lockdown. Kasi wala tayong kuryente, wala tayong gasolina, wala tayong... So maaari pong magiging mas malala pa po ito kaysa sa pandemya nung COVID. Oo, kasi titigil lang ekonomiya talaga. Salamat po. At hindi tayo iniwan ng admit ng gobyerno nung panahon ng COVID. Yun yung pinaka malaking problema. At detalyado ang ating informasyon noon, hindi tayo nakakulong sa Congress. Sabi nga, state There was a national state good governance. State National Energy may malasakit ang pamahalaan sa kanyang mamamayan ng mga panahon na may krisis tayo dun sa COVID. Sayang talaga yung pagkakataon, no? Hindi ko malaman kung ano yung lapses or lacking sa leadership. Siguro, protektado kasi yung mga nakapaligid na mga kinatawan na dapat kasama niya, kasangga niya sa pagprotekta sa bayan. Pero ang nangyari, sila nagtatakipan. The fact that nililin lang nila tayo na magpangga ngayon in denial sila para sabihin sa atin na maganda, may krisis na. Nasa krisis na po tayo. Nag-triple na halos ang presyo ng gasolina, wala pa rin krisis, parating pa lang. Ano ba naman yan? Natutulog tayo sa kampungan, nakakatawa. Kasi parang ang style ngayon is scamming talaga. Yung pag-scammer ka kasi, may plano ka na forever linlangin mo yung biktima mo. So pag gusto mong linlangin, gagawa ka ng kwento, sinungaling ka, sasabihin mo yung gusto marinig ng victim. Pero, at the back of your mind, wala ka talagang intensyon na pabutihin yung kalagayan ng biktima. So ganun yung situation natin ngayon. We are all victims of a scammer. Alam mo, Ma'am Cora, sa totoo lang, sa mga oras na to, habang naka-live po tayo, live tayo. And of course, habang nandito tayo together with all the vloggers, talagang may tapak at malasakit, matatawa ka. Naka-live din ang isang bahay ng gobyerno na they are just focusing instead of focusing sa crisis na kinakaharap ng ating bansa, nakapokus pa rin po sila sa impeachment issue. Yes. Di ba? Is that ano yan? Bakit yung pa rin na nangyayari? Ano ba talaga? So nakikita natin talaga yung tunay na agenda nila. It's not to support, help, and be prepared. Yes. Because andito na yung crisis, dinidinay, tapos ongoing impeachment.
Sabi ko, alam mo kami niya, no? Kung hindi pa nag-guest dito si Ma'am Cora, no? Hindi natin malalaman na dito sa, especially sa Southeast Asia, tayo lang ang 97% ang itinaas ang presyo ng langis. Yung iba, less than 50%, ano, pa na inayos nila yung presyo para hindi masyadong maramdaman. And ano sabi ni Ma'am Cora? Make our government accountable. Yes! Oo, wala yung iba nagawa, bakit tayo hindi? Ibalik mga balita. Actually, kahit hindi nila, speaking of that, no, kahit hindi ibalik, pero yung kasi yun ang realidad, hindi niya rin magagamit yung mga pinitik niyo. Dahil kung di rin kayo makakapunta sa pagtataguan niyo, dahil wala nang pangbiyahe. Wala trudo. Kasama tayo. Okay, si Maxima muna, tapos si Sir. Nauna si Good Ma'am. Ma'am, morning po, Ma'am Cora. tayo po kayo, Ma'am, para makita namin ang iyong kaganda. Yes, sorry. Ayan po, yung camera. Ma'am Cora, good morning po. Dito kayo, Ma'am, tatapat yung Katanungan ko lang po is, sa panahon po ngayon na napakabigat po ng suliranon at suliranon ng ating bansa. So, sa tingin niyo po ba, kaya po ba nila ito gawa ng paraan, isusustain, gawa pagkatapos po ng napakalaking corruption na nangyari sa ating bansa? Saan po sila huhugot ng pundo para isustain po itong problemang ito? Kasi sa totoo lang, ang dami ng pera ng departamento ng gobyerno na kinuha nila. Saan sila huhugot? Wala na magpapautang sa atin. Dahil alam ng ibang bansa na kung magpapautang sila, mapupunta lang sa ilan. At alam nila kung saan pumunta yung pera. Sa tingin niyo po ba, kaya sila nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan sa problemang ito dahil wala talaga silang gawing solusyon dahil saan sila kukuha, humugot ng pundo? Okay. Tanong ko lang, ma'am, sa tingin niyo po may solusyon pa po silang magagawa? Salamat po, Ma'am Cora. Di ba sabi ko, we're being led by a scammer? Yes. Ang scammer, magnanakaw. Ang magnanakaw, susoli ba niya yung ginakaw? Hindi. Kasi hindi Ang nakakakin. magnanakaw ba, aamin na Hindi rin. So yun yung mga tanong ko kasi, kasi maski mag-discussion tayo dito na hanggang blue na yung face natin. Wala din mangyari. Sa tingin nyo, mangyayari yung mga tanong ko? Wala. Wala mangyari. Balik na rin natin yung tanong, Ma'am. Kanina tinanong niyo, Ma'am, kung masusolusyonan pa ba ang problema. Ito, tanong. Diba? Ang tanong ko, sa sambayan ng Pilipino, kasama po na lahat ng ating mga vloggers, we will include, of course, our beloved guest panelists today, Ma'am Cora. Ang tanong ko, di ba actually yung sagot sa tanong ninyo at tanong ko ngayon, nasagot na kanina sa pamamagitan ng dalawang salita lang sa amin. That is the only solution to our problems sa crisis. Step down. Ma'am, yun na nga, repeat the answer. Baka hindi nila narinig. Yeah, the hard, hard decision that governs. hard decision is to step down. Magandang umaga. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming Cora. Maraming salamat. Tanong ko po, lagi sinasabi ng aming gobyerno na walang crisis. Pero ang tanong ko po, sila po ay nag-loan ng $800 million. Saan po kaya gagamitin? Kasi po, economist po kayo, mas maanak po kayo at meron po kayong wide knowledge regarding sa mga ganyan. Bakit po, saan po gagamitin yung $800 million kung wala naman po tayong crisis? At magbebenta pa po ng government o ng FTI. Ang tanong ko po, yun po, saan po gagamitin kaya ang $800 million na inutang nila sa World Bank ng bangag na administrasyon? Mapuno nga po ng deficit, di ba? Kasi may deficit sila. So, dapat pupunta sa budget yan. Yung budget may 92 billion ba na unprogrammed pa rin. Diba? So, hindi pa rin natin alam kung saan pupunta yung pera. So, yung unprogrammed, sabi nila sa mga farm-to-market roads, whatever, sa mga pero madaling itago yun eh. Napakadaling itago. Kaya nga hanggang ngayon, yung 1.45 trillion, walang accountability, lalo pa yung ngayon, di ba? So, ewan ko bakit nagpautang ang World Bank.
Kaya Hindi ko po, alam kung aasa sila na magpaya. Sa bagay, tayo naman, we have never defaulted on our loans sa international. Kaya nga nagkaroon tayo ng IMF program eh. 20 years bago natin nabayaran yung mga utang na yon. Maghihintay po ba tayo na another 20 years na babayaran yung mga utang na yon. So, utang tayo ng utang. Kaya nagkakaroon tayo ng kultura ng utang na hindi nagbabayad di ba? Maraming Pilipino ganun mahilig utang. Naging kultura na. So let's stop that vicious cycle na pangutang. Kaya. Ang Davao wala nang utang. kaya dapat po talaga ma'am, step down. Yun. Ang Pangulo, pangag. Ayan, maraming tulungan ng araw nito dahil po sa mga informasyon na atin pong narinig, fresh from the, alam mo na, ekonomista ng ating bansa, napakagaling. At dapat talagang malaman ko ng mga pinunod natin at mga taong bayan kasi hindi yun nakikinig lang tayo, trending to, pakinggan natin, pero hindi natin nauunawan at naintindihan. Alam mo, full geared si Ma'am Cora and I want to salute you for that. Alam mo, dumating siya dito, we did not request na magkaroon ng ganyang, anong tawag doon? Handa siya sa, meron siya sa PowerPoint para madali niyang malata sa tao, no? And in fact, siya nagsabing iharap sa inyo. And alam mo, sa totoo lang, hindi lang resibo ang dala-dala niya. Kasi ang taong nagsasalita, iba, kahit napansin mo, napaka soft-spoken. But our eyes, our ears is wide open because credibility-wise, alam natin, ang source natin is credible. Yes! Hindi mo biglang dadating dyan na makaba ako sa akin sana akala mo kung sino credible na tao na magpapayag at maghahamon na lamang ng mga balitaktakan na kaya niya, pero hindi mo makita sa gawa. Walk the talk. Ha? Kasama na si sinungaling. Ahaba yan. Last na yan, ha? Last na. Sa question pa. Sige, go ahead. Ma'am Cora, Ate Melby po. Yung mga kasamahan kasi namin mga vloggers, marami na kasi silang naipon At dolyar yung sinahod. Ang tanong po, dahil po sa hidwaan sa Iran at saka itong Israel, pag nagtagal pa po, lumampas ng April, ito po ba ay makaka-apekto din po doon sa mga depositor at makaka-apekto din po ba sa mga withdrawal sa mga earnings nila? Ayos. Tingin ko hindi pa naman, wala pa namang risk sa banking system natin. Kasi wala naman massive withdrawals. Tsaka wala naman, pagka-healthy naman yung mga bank. So, hindi ko pa nakikita. Ang inaalala ko talaga yung pagbabaha. Kasi, pag lampas ng summer, baka May pa lang, lakas na ulan. So, pati yun dapat pagandaan ang mga lugar na madalas maaari. So, like I said, kung tayo naasa sa gobyerno kasi yung baha, mas malawak ang effect. Kasi pati mga pagbuhay natin. Alam mo, yung mga nagtatakipan dyan, yung mga involved dyan sa baha na walang control. Kasi club lang binigay, wala na yung control. Wala yun. So ang tawag ko dyan, baha na hindi na control. Di ba? Kaya, alam mo sa totoo lang, bakit tumatagal ang proseso? Bakit nagtatakipan? Maraming involved dito. Pero sana, tigilan na ninyo yan. Kasi wala namang lihim na hindi nabubunya. Yes, lalo. Tinuruan nyo ang Pilipino maging mapagmasid. Ginawa ninyo at lalong pinahinang ang kanilang angking talino para kasi nga wala silang maasahan sa gobyerno para mabigyan ng hustisya yung ginawa sa ating kababuyan. So sila na mismo nagsaliksik, nag-aaral, at kaya nga kanina, Ma'am Cora, nakita ko sila lahat, kinukunan ko ng video, nakakanga sa inyo. Masidhi ang kanilang pagnanais na matuto at malaman talaga pagdating sa numero, yung kanina,
yung mga numero na sinasabi ninyo, nakita ko sa kanila yung masidhing pagnanais nila na malaman ang katotohanan na pinagkatago-tago ng ating bulok na pamahalaan. Pasensya, kasi hindi naman pwedeng sabihin kong fresh kayo eh. Kasi you keep on hiding katotohanan sa taong bayan. And that is very unfair. Wala man pong pera yung iba, pero kung sasabihin natin na mas maagap, ito'y amin pong mapapagandaan. Anong gusto ninyo? Andito na tubig bago kami kumilos? Patay. So hindi natin pababayaan na maging ganun na lang tayo, sayangin natin ang buhay dahil pinabayaan nilang samantalahin ang ating mga kababayan. Ngayon yung mga maalam, naintindihan ninyo yung mga inilatag sa atin ngayong araw. Please, spread the word. Kasi, Gusto ko lang sabihin, no, hindi lang budol to eh. Dinirate na yung working group. grabe. Kaya umaalma ako kasi matindi yung corruption. Ganun yung level ng ginagawa nila sa kanila. We're being deprived of our freedom, dinanakaw mga resources natin, pinapatahimik tayo, hindi tayo pwede magsalita. So kapag may parang martial law na rin, hindi nga lang sinasabi ng open. So our economy is being raped. Hindi na pinaka-ano, oo, grabe. Ma'am, sobrang nakakaiyak, ano? I think masakit, dahil kinukutya natin yung ibang bansa na sinasabing they take advantage of us. Diba? Ayaw natin papasukin yung mga banyaga kasi they take advantage of us. Pero napakasakit na sarili mong kababayan ang nangre-rape sa ating mga karapatan. It is even more painful to accept. At mas masakit kasi pinapasweldo pa natin. Yes. Yun yung masakit, hindi ba? Talagang kasukdul-sukdulan na, kumbaga, sa tignan natin bilang mamamayan ang nangyayari sa atin ngayon. Talaga nakakapanglumo dahil ang dami po nila. Nakita mo yung sinabi niya, pinapasweldohan, ito nakakasindak, Attorney Yvette. Yung iba't pa nating kababayan, because of their authority and position sa gobyerno, pilit pa rin silang pinakikinggan at pinaniniwalaan kahit wala na makain. Wala na makain. Yung sinasabi ko, yung kaninang binanggit ko ni Cora, ni Ma'am Cora, talagang nakakatakot yung darating na mga pag-ulan, bagyo. Alam natin na mauulit muli yung mga nangyari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Marami na namang mga mamamatay. Marami na namang mga parang malulunod. Makaligtas man, gutom ang kasunod. Maraming nangyayari sa Tacloban. Dati, i-flashback natin yung nakaraan para tayo'y matuto sa mga ating pinagdadaanan. Dahil lugmok na po ang Pilipinas. Alam ninyo kung nakikita ninyong solusyon, daman natin yung sinabi ni Ma'am Cora, isa lang ang makakasagot sa lahat ng problema ng bayang Pilipinas. Kasi hindi tayo umuusad because may kumokontrol. Sa isang kumpas niya lang, pwede mabagong lahat. Bakit hindi nababago? Dahil ang kumpas niya ay hindi pabor sa masang Pilipino, hindi pabor sa mga Pilipino na nasa Pilipinas, hindi pabor sa bayang Pilipinas. Kailan kaya magkakaroon ng isang kumpas na nararapat para sa sambayan ng Pilipino? Bakit puro pabor sa mga oligarko, pabor sa mga nasa loob ng palasyo? Mga kababayan, panahon na, ayoko sabihin yung mga katagang laging binabanggit noon, tama na, sobra na. Tingnan ninyo yung isang bahay ng gobyerno ngayon. Kung paano nila binabalahura ang isang tao na may posisyon na dapat nire-respeto. Biruin mo, nagpatawag ng pagpupulong at pag-ilalatag ang usaping impeachment. Pero ano ang kinakain nila? Yung sinasabi nilang chichirya? Bakit nila ginagawa yan? Di ba pambabastos yun? Yes! Tapos you are questioning why that leader or official did not attend.
Bakit mapapayagan ang sarili mo, babuyin ka lang ng mga nambababoy sa bayan ng Pilipinas? Kaya ako, sabi ko, ako po'y simpleng mamamayang Pilipino, andito po kami sa PDP Laban, wala po kaming sahod, full of voluntarism lang, na hindi namin kinakahiya, pero naninindigan at lumalaban para bigyan ng hustisya ang panggagahasa sa bayang Pilipinas. Private? Yes, two things. First, ibalik ko lang ulit yung advice ni Mang Cora. Let's be practical, no? Sabi niya, self-help na tayo, community planning. Nabanggit na sa inyo, doon sa mga bansang Europa, yung pagpe-preserve nila, no, ng mga pagkain, lalong-lalo na pagdating ng winter, no, yung panahong puro yelo. So, mga kababayan, mga nanay, mga ate, mga auntie, nasabi ni Mang Cora, yung mga tuyo. Okay? Okay. Itlog. Hindi, yung tuyo, ilagay nyo na sa mga bote, lagyan nyo ng oil, tama, no? Yung mga batong tuyo, batong tinapa, yung mga gano'n, no? Gumawa na kayo ng homemade para nakatago na yan kasi matagal ang buhay niyan. 2 weeks, sobra-sobra pa yan. At yung bawat hibla ng tuyo, may kanin ka lang, marami nang mapapakain yan. Yung mga gulay, nakagat muna kayo, ayusin nyo na, i-preserve nyo na, gawin at saka, magtanong na kayo sa sa test na ba yun? Sa ba yun yung test na, no? Paano mag-preserve? Kayo magtulungan na, tapos mag-usap kayo, sabi ni Mang Cora, pagdating naman ng bagyo, baka naman din, mag-usap kayo, saan maganda yan iimba? Kayo na sa inyong mga barangay, sa inyong mga purok, mag-usap-usap na kayo, saan nyo rin ito iimba? No, itong mga preserve ng mga isda at gulay. No? Kasi hindi lang kayo, pati mga bata. So, at least, Ma'am Cora, tama po ba? At least food for 2 weeks o for 1 month? Ano sa tingin niyo po? Minimum 2 weeks, pero maganda nga, 1 to 2 months. Diba? Alright. Dapat talaga laging handa. Okay, so yun po, practical. Let's be practical right now. Yan ang isang solusyon sa crisis ng pagkain. Pangalawa, dahil malapit na tayo mag-round up, itong episode ho ng Kapihan is the last episode para i-commemorate ang Women's Month. At napakapalad nga natin na nabigyan tayo ng panahon ni Ma'am Cora, no, bilang isang babae na maibigay niya ang pananaw niya bilang ekonomista, bilang isang otoridad, no, sa pananaliksik at pagbibigay ng payo. Bilang isang Pilipina, napakaganda din ang kanyang pangalan, Corazon. Anong ibig sabihin ng Corazon sa salitang Espanyol? Puso. Yan ang taong may puso na talagang makikita mo. Pwede na siya mag-retire di ba? She was already a corporate person, naging official pa ng Bangko Sentral. Kumbaga, komportable na siya. Pero bakit siya lumalabas ngayon? Dahil siya ho ay may puso para sa ating mga Pilipino. Sa ating ay isang boses na makakatulong na maraming salamat, Ma'am Cora, para sa pagbabahagi ng iyong boses para sa bansang Pilipinas ngayong umaga. Yes! Maraming salamat din sa pagkakataon nito. Sana paitingin natin ang ating pananalig, lalo na sa Panginoon. Kailangan talaga natin ngayon magdasal at humingi ng tulong sa Panginoon upang bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng faith, ng pananalig, at saka pag-asa. Kasi yan lang naman ang talagang magtutulak sa atin. So, pagdadasal ko kayo, pagdasal nyo rin ako, at maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Cora. At sa totoo lang, pinagmamalaki kita bilang babae at nagpapasalamat kami itong last episode namin ng para po sa Women's Month. Kayo po yung naging panauhin namin at pagpapatunay lang to na hindi dapat kini-question yung babae at lalaki pagdating sa larangan ng paninindigan. Kung kaya ng lalaki, mas kaya ng babae. Girl power, but we must not, we must respect yung mga lalaki. Kasi, pang mamaya, magalit sila sa atin. And
Also, Kaibet, yung nangyayari sa atin ngayon sa totoo lang, balikan ninyo yung prosesong ginagawa natin ng panahon ng COVID, makakatulong yun. Bilang former Undersecretary po ng National Anti-Poverty Commission, tingnan niyo po, i-google niyo po yung Bignay sa Valenzuela. Mga kababaihan po yung gumawa nun. Basta yung pero makikita ninyo, meron din po silang fish pond ng tilapia. Kayo walang nagutom doon. Kung may konti kang pera, meron din silang kabuhayan, binibenta nila ng mababang halaga para walang magutom. Pero nanggaling po yun sa sama-sama nilang effort, pagtutulungan, kaya may mga pagkain. May gulay, may isda, may karne, at lahat yung pinaghahati-hatian ang dapat naninirahan doon sa lugar na yun. And yes, kung nagawa natin yun noong panahon ng pandemya, na hindi tayo handa. But because the government before is very supportive, at the fact na matanda na siya that time, senior na siya, bawal lumabas, siya yung laging nasa TV. Everyday meron siyang live. Ina-update nila ang taong bayan because he is avoiding to add fear. Kasi kapag mas maganda na yung may alam ka dito, puro pananakot, pambablockmail, panglilihis, at pagbibigay ng hindi correct na informasyon para ang tao'y mapilay, hindi gumalaw, hindi umasenso, at hindi mabuhay. Kasi kung gusto mong mabuhay, ang mga Pilipino, kaya nyo palang kumuha ng mali-mali tayo, mamahagi kayo. Di ba? Ngayon, kahit may pera tayo, the money is not the problem. Ang problema natin ngayon is bakit natin hinahayaan ng pagnakawan tayo ng paulit-ulit at makipagtulungan sa alam nating mga nagpapayag ng kasinungalingan upang mapagtakpan yung mga nangulimbat ng pera sa ating bayan. Magkano ba ang nilagay? Tumanggap kayo, pero huwag kayo magdamay dahil di lahat ng Pilipino ay bayaran. Alam mo, mga kababayan, napakahirap humarap sa sambayan ng Pilipino. Sila, nagtataka kami, ang titikas na mukha magpangga ngayon naraparapan sila, sabi nila na hindi sila gumalaw ng pera na hindi nila pinaghirapan. Talaga? Saan yung mga mali-maleta? Saan yung dinala? Dideliver sa inyo Merong resibo, may litrato, May video. May video pa. may video. Bakit yung mga witness na hindi kilala, merong nakaurong yung ilong, may naka-extend yung part ng mukha, na hindi natin nakikita noon, dumalantad ngayon na nagiging star witness. Bakit hindi nila bigyan ng pagkakataon yung mga gustong tumistigo? You need to open lahat ng doors sa mga naninindigan at gustong tumistigo. Ba't mo sinusuppress? Kung hindi totoo, pakinggan! Huwag mong harangan. Kasi hanggat hinaharangan mo, lalong nararamdaman ng Pilipino na ginagawa niyong tanga, ngunit hindi po tanga, na meron po kayong tinatagong katotohanan. Ngayon po sa pagtatapos, bigyan natin muna ng kaunting oras o minuto, segundo na makapagpaalam po sa ating pong episode ngayong araw. Baka mamaya, ayan na naman, makapagpaalam, parting words po ng ating pong butihin sinasabi. Ito nananawagan kami, bukas po ang kapihan sa PDP. Kailangan pa natin ng isa pang Ma'am Cora Guidote. Huwag tayong tumulad sa mga maalam, ngunit pipi sa katotohanan. Dahil alam ninyo, i-share what you have. Kapag magaling ka, may alam ka, hayag mo bago mahuli ang lahat. Hindi man ikaw ang tamaan ng karma, mas masakit pag mahal mo sa buhay ang tinamaan dahil sa kasamaang ginagawa mo sa kapwa mo. So, I'm giving you the floor, Ma'am Cora. Thank you from the bottom of our hearts. Sampu po ng aming mga kasamahan sa PDP. Salamat. Ma'am, any parting words po? Salamat din,
Spenny at saka Attorney Eden, no? Sa pagkakataon nito. Kaya pinakita ko sa inyo yung PowerPoint kasi kung magsasalita lang ako, hindi nyo makikita yung resibo. So, mahirap intindihin ang economics eh. Kaya nga, 4 na taon, inaaral yan eh, di ba? So, sana, sa pagsasalaysay ko sa inyo, kasama yung mga pinakita ko sa inyo mga imahe, sana magkaroon kayo ng mental structure para kung salitaan kayo ng gobyerno, mako-compare nyo dun sa pinakita ko sa inyo at malalaman nyo, totoo ba yung sinasabi nila o hindi. Kasi numero, hindi nagsisinungaling. So, yun ang magiging basehan nyo para suportahan nyo rin yung dapat nyo ipaglaban. Kasi ngayon talaga, ang ekonomiya natin, yun nga, dinirape sa Tagalog, pinagsasamantalahan o pinaghahasa na. No? Kaya noong 2023 talagang nabahala na ako kasi sabi ko, ibang klaseng corruption na yan. Kasi si Ma'am Malutikia, bago pa noong 2023, sinasabi na niya sa akin, Cora, ito na ang pinaka-worst na nakita niya sa Congress. Tapos nung nagsalita na si Vice President Duterte at sinabi nga niya yung nangyari sa budget niya sa education, sabi ko, tama pala yung sinasabi ng Balu. Kaya sineryoso ko na yung pag-review ulit sa economic numbers. So, balik-balikan niyo yung mga numero at bibigyan ko pa rin kayo ng mga updates in the future. Pero, hindi Salamat, Ma'am Cora. Attorney Yvette, one more. Huwag tayong papayag maska, huwag tayong papayag na mahalay. Panindigan ang ating mga prinsipyo at pinaka-importante, sabi nga ni Ma'am Cora, huwag mawala ang pananalig sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino. Sa lahat po ng mga vloggers, dagang salamat po sa inyong lahat. Mula po sa Kapiyan sa PDP, ang partido ng PDP ay lagi pong nagpapasalamat ng paulit-ulit sa inyo dahil nakikita namin sa inyo ang tunay na malasakit para sa Pilipino. At huwag po kayong mananawa. Wala pong bayad magtanong sa amin para hindi tayo manihis sa mga impormasyon. You can question po right away sa amin po. At bibigay namin sa inyo ang makatotohanan at malinaw na kasagutan anumang pong oras. And that's the reason why, sabi ko nga, you can reach me anytime. Kasi po sa Kapiyan sa PDP, ito po ay isang platform na ginawa namin para sa lahat ng ating mga kababayan na uhaw sa impormasyon at katotohanan. Kaya mga kababayan, sa lahat na nanonood po sa ating live podcast ng Kapiyan sa PDP, salamat po sa inyo at ang word for today, huwag natin kakalimutan. Kung talagang may malasakit at pagmamahal ka sa bayang Pilipinas, dalawang salita lang ang talagang magiging kasagutan. At ito ay sabay-sabay nating ipagsigawan! Step down! Maraming salamat po and may God bless you all.